January 10, 1452, 1453, alas 2:53 dito sa Bunga, Bukid. At may nako sa yung sabi ko sa inyo na magpapunta kayo ng mga tao dito sa mga kung gusto niyo ng malaking scoop na maire-report nyo, maibablog nyo sa mga tao para magkaroon kayo ng pera. Vlogger, kung vlogger ka, magkakaroon ka ng pera dito. Kasi sabi ko nga, mapapakinabangan ko kayo, mapapakinabangan nyo rin yung sinasabi ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi na yung mga tao dito dyan sa Bagtas, mga madaming doon sa bahay, madami silang inuutusan na tao. Kahapon nga, naghahamon na yun eh. Nando si Michael. Kasi nilabas ko, lumabas ako. Gusto ko lang makita kung sino-sino yung mga tao ron. Para makilala ko. Tapos biglang sumagot si Michael. Ano yun, Brad? Sinagot ko rin. Ano yun? Ako. Ayun, bigla nang lumingin doon. Konting saling lang talaga na pwede ko nang patulan anytime eh. Ang problema nito, yung si Michael, kausap din ng may-ari. At kung gagawa ako ng gulo, matutulad kami tulad dati yung nangyari dyan sa Pinagtipunan. Nagpipetisyon na pala dyan sa Bagtas, sabi sa akin ng nanay ko. So, buti naman na kahit papano nakapagbalita naman ng kahit papano yung nanay ko sa akin. May pinipetisyon daw kami, o ano ba, hindi ko maintindihan. Pinipetisyon kami para umalis sa Bagtas. Parang yung sinabi rin sa akin ng nanay ko na pinitisyon daw ako dyan sa Pinagtipunan para umalis ako. So, ngayon ko lang nalaman sa nanay ko, ang tagal na nun. Nasa Pinagtipunan pa ako. Ang tagal na nun. Ngayon ko lang nalaman na pinitisyon pala ako dyan para palayasin sa Pinagtipunan. Hindi ko alam kung alam nyo, napakatindi. Sa sementeryo ako natutulog noon. Sementeryo ka natulog. Wala kang kaaway. Tapos, ikaw yung tinatarantado doon. Ikaw pa yung pinitisyo. So, sa ganung bagay, makikita niyo yung sabi ko nga sa inyo. Andito na yung paghahari-harian at siga-sigaan ng mga gagong mga iglesyang to. Sabi ko sa inyo. Kaya nga sa akin, kung may isang lugar dito sa Pilipinas na hindi pa na kukubkob ng mga baliw na iglesyang to, sasabihin ko sa inyo na wag na kayong magpapapasok ng ibang tao doon, na ibang grupo katulad ng mga iglesyang to. Kasi sabihin ko sa inyo, puro ka demonyo ka ng mangyayari dyan pag nagpatira kayo ng mga gagong yan. Antakin mo ako, wala akong ginawang masama dito. Kung tutuusin nga, napakaraming utang sa akin ng mga to. Madaming utang sa akin itong mga taong to dito sa Pilipinas.
Bakit? Ano nga bang utangin dito? Pag ginamit nila yung pangalan ko at grupo ko dito, malamang marami silang utang sa akin. Kaya wag nilang gagamitin yung pangalan ko. Maniningil ako sa kanila. So, sabi ko sa inyo, mabigat yung kaya nga sabi ko kukuha ko ng reporter ko sana kahit isa o vlogger na pagkakakitaan nyo kayo na mismo mag-report dito para malaman nyo kung sino yung mga gagong yan, kung makita nyo, malaman ng publiko kung paano yung ginagawa ng mga gagong yan dito. Yung talagang simula ang pag-uwi ko, yung galing ako dito, at tinrabaho ako ng tinrabaho na doon. Inaabangan nila akong umihi. Pag iihi ako, mag-aabang na yon sila Michael doon. Nakikita kasi ako sa cellphone. Abangan nila ako doon. Kundi bata, kalimitan, mga bata, saka yung motor. Mga motor na ginagamit nilang panggulat sa akin doon. Gugulatin nila ako. Yung hindi naman ako nagugulat, kundi nabubuisit. Kumbaga, yung bigla ka na lang kasi pumipitik yung tension mo, yung high blood mo, bigla na lang iipit yung pag-ihi mo. Putang ina, gulatan lang po. Tagal na akong ginugulat pero dapat meron na akong yung sakit na may tawag nun eh. Ganyan yung ginagawa nila. Kumbaga ang ginagawa ng mga to, busiting ka, maiipit umiipit, humihilang pataas yung pinakadaanan ng ihi. Humihilang pataas, lalong umiipit. Ganun pala yun. Kaya yun ang ginagawa ng mga gagong to sa akin. Kaya ako nahihirapang umihi. Kasi noong unang-una pa lang, matagal ng panahon, talagang tinrabaho ko ng mga gagong to, ng mga demonyo to. Kaya dapat siguro kung sa bawat lugar, sabi ko sa inyo, kung may mga baliw na mga iglesia dyan, eto pang mga dating dana, isa pa tong mga gagong to, mas maganda dyan lang kayo, yung isang bull na lang kayo. Huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino. Sabi ko sa inyo, pakakagatin nila kayo, pasasakayin nila kayo hanggang hindi ka na makabawi. Kapag humingi na sila ng pabor sa iyo, ito yung tulad na lang ng ginagawa ng mga gagawin. Alam mo nyo, sa akin kasi tansyahan. Iniisip ko kung ganong kalaking pera ang binibigay dyan sa mga tao dyan. Lalo na si Kapitan, bata ng mga iglesia, napakatindi ng matindi yung pagmamanipula na nangyayari. Kasi alam nyo kung bakit sila tarantan na, baliw na baliw sila. Malapit na yung inaugural ni Trump. Hindi ko alam kung bakit sila
Talagang baliw sila. Na talagang para bang gusto na nila akong ah yung kulang na lang silang gumulong-gulong sa kalsada. O meron diyan na yung kahapon nga, sabi ko sa inyo nilabas ko lang, tinignan ko doon. Maghahamunan na, talagang inaantay ko na lang Ano yon kako? Tinanong ako tinitignan ko lang. Nanay ko na andun. Kasi anytime, mangyari na naman yung gulo, yung katulad na nangyari dyan sa pinagtipunan, lalo dyan sa Tapia, yung binasag ko yung salamin doon sa yung kabilang bahay doon. Talagang ewan ko, talagang ora mismo talagang alis kami. Wala kaming alam kung saan kami pupunta. Hindi namin alam kung saan kami pupunta ng nanay ko. Kaya doon natatakot yung nanay ko na baka kung sinabi niya sa akin na dito nakakasaksa ka ng maayos, nakakain ka, nakakaluto ka, nakakapag-charge ka sa kuryente. Ganun ako dito. Ganito ako inipit dito sa Cavite. Ganito ako tinarantado dito sa Cavite. Tandaan nyo. Pakitandaan lahat ng ginawa nila sa akin. Kasi alam nyo, this year, sabi ko nga sa inyo, pangako ko sa inyo, baka siguro nakakaramdam na rin to ng takot ng mga gagong to. Bakit sila nababaliw? Talagang baliw. Pati radyo, baliw na rin. Talagang praning. Sasabihin ko sa inyo, kailangan ko ng vlogger dito, kailangan ko ng reporter dito para sila ang magbalita. Para sila magbabalita kung ano talaga nangyayari dito. Kasi mahirap yung ako yung nagsasalita, baka buhat bangko lang ako, sariling bangko buhat ko. Hindi naman. Kaya nga pinadadala ko kayo ng mga vlogger, reporter nyo. Mag-vlog kayo dito. Kung ano nangyayari dito sa Bagtas. Kasi di natin masasabi, baka siguro natatakot na itong mga gagong to na pag inumpisahan na ni Trump, kasi hindi naman ako titigil. Nasabi ko nga pagkatapos ng 10 days to go, pag mauumpisa na yun, sabihin na natin 2 buwan o 3 buwan. Pag naumpisahan yun sa Amerika, walang hindi sila makakaporma lahat. Sasabihin ko sa inyo. Walang makakatayo. They cannot against of it. Hindi sila makakalaban doon. Kasi nga, kaya nga taranta sila. Ulol na ulol sila. Kasi ang gagawin ko naman doon, sasabihan ko lang naman sila I-guide ko sila sa mga bawat gagawin nila. Bibigyan ko sila ng mga technique kung paano ko pababagsakin itong mga gagawin. Ganun lang naman ang gagawin nila. Makikinig lang sila sa akin kung anong dapat nilang gawin. Napakasimple. Kasi hindi rin makakatanggi ang Amerika dahil nga sa unforgotten honors na binibigay ko sa kanila. Sa hindi malilimutang karangalan ng Amerika forever. Walang hanggan yun. Kaya nga hindi malilimutan Kaya nga sabi ko nung isang araw na it will be written in history that cannot be forgotten. Masusulat sa kasaysayan na hindi mo malilimutan para yung Bible na isinulat sa kasaysayan, na karugtong ng Bible. Yung mga kasaysayan Yung Biblia ba natin dito na binabasa ba natin o wala ba? Kahit siguro magunaw ang kalahati ng mundo, hindi mawawala ang Biblia. Dahil nakakalat ang Biblia sa buong mundo.
Nakuha nyo? Kaya nga sabi ko, baka maidugtong sa Bible ang mga kasaysayan ng mga itong mga ginagawa natin dito. Pag ginawa ng Amerika, kaya nga hindi makakatanggi ang Amerika doon. Hindi sila makakahindi. Dahil gaano kalaking kapangyarihan ang hahawakan nila. Lalo na sa mga Republican. Na yun lang ang pinakasusi na panapat nila sa mga demokratiko. Yun lang ang susi. Yun lang ang kaisa-isang bagay na pwede nilang itapat sa mga demokratiko. Sa lahat. Kahit ano pang grupo yan na pinaka-ma-impluwensya sa buong mundo, wala silang magagawa. Kasi pag sinimulan na ni Trump yun, sinimulan nila Elon, ginawa ng legal sa Amerika ang grupo. Pakakalat na agad ng mga preacher sa bawat sangay ng gobyerno, sa bawat eskwelahan, magtuturo sila doon. Kung tatanungin naman sila kung ano yung totoong relihiyon ba, wala rin silang magagawa. Kasi kung doktrina lang ng tungkol sa isang Diyos, doktrina ng tunay na relihiyon, baka sabihin ko, wag na silang magtangka. Kasi wala silang babagsakan. Malabo sila. Kahit saan. Lahat ng binigay ko sa kanila nakasulat sa Biblia. Tawa-tawa sila kung ano yung the rock. Hindi naman pakain ng baboy, kung ano yung the rock of Jesus Christ. So kung itatayo yun, marami akong kausap sa, alam ko pati sila natatakot na rin. Alam ko na babasa nila lahat yun. Pati yung Prime Minister ng Italia, nakadikit na ngayon nila Trump at Elon. Mukhang malupit-lupit, mabigat-bigat to. Pati si Pepe na taga Roma, kasama din. Hindi natin malaman kung ito si Pepe Roccini, yung pinaka-ma-impluwensyang tao. Si Pepe, siya yung Gray Bishop ng Catholic. Meron kasing Katolikong kulay puti, bishop na puti, bishop na itim. Ang bishop na gray, doon ko lang nabasa. Ang bishop na gray ang kulay. Yun ang pinakamataas sa kanila. Pinaka-ma-impluwensyang tao sa buong mundo. Yung si Pope Francis, nako, tuta-tuta lang yun. Siya lang ang pinaka-artista doon. May pinakamataas pa doon. Nakuha nyo? So, pagka nagkaalaman na, baka wala nang matira doong iglesia dyan sa United States. Kaya mga mukhang tanga na nga eh. Mga mukhang ulaga na sila dito. Dito lang naman sila nangangaya dahil marami sila dito eh. Doon na lang sa States, malaman natin. Kasi hawak nga ng gobyerno eh. Yabang ng gobyerno, pagmamalaki daw eh. Wala silang may pagmamalaki kahit kapiraso. Baka ipagkakahiya meron. Yun ang pwede nilang gawin. Yun ang pwede nilang sabihin sa publiko. Yun ang pwede dapat nilang gawin. So wala talaga silang magagawa kahit saan bumaling. Kahit saan sila bumanda. Wala silang magagawa. Kaya nga mukhang ulaga sila dito na naghahanap na ng away. Sabi ko nga kung may gamit lang ako, matagal na. Dito.
Putang ina, sino ako dito. Putang ina, lalo na dyan sa pinagtipunan. Sikat kasi tayo noon dyan sa pinagtipunan. Kilalang kilala tayo nung bata tayo. Tayo yung pinaka-paborito kasi dyan nung una. Bata pa lang tayo. Nung lumaki na, siyempre mahirap kami noon. Mahirap kami. Wala naman kami, yung lolo't lola ko, nagtitinda lang ng mani. Siyempre, di na natin mawawala yung para kang kinakaya-kaya. Kasi may mga pera sila. Ngayon, kumaya na sila. Wala silang ipantatapat. Wala silang panapat. Tumira sila kung titira sila. Talagang wala silang babagsakan. Hindi lang naman pera ang pwede mong ipagmalaki sa buong mundo. Hindi naman pera o yaman ang kaya mong ang pwedeng ipagyabang sa buong mundo. Maraming mayayaman sa buong mundo. Wala namang impluwensya. Mayaman ka lang tinawag, mayabang ka lang tinawag. So, 21 minutes na naman. Magkakaalaman this year. Abang-abang na lang kayo. So, kailangan ko ng mga suporta. Kung gusto nyo talaga dito, sa Pilipinas, kung gusto nyo talagang, kasi alam nyo, kahit anong baligtad ang gawin nyo, darating at darating ang panahon. Mapapahiya talaga kayo. Kaya sabi ko sa inyo, habang maaga, agapan nyo. Habang maaga pa, kung gusto nyo talagang magkaroon ng tunay na karangalan dito, tunay na ipagyayabang nyo, hindi yung puro hangin kayo, dapat siguro gumalaw-galaw kayo. Diba? Hindi yung, putang ina, gagawin nyo akong ano rito. Gagawin nyo akong artista dito, katulad ng ginagawa ng mga putang inang dating daan na to. Baka patayin pa ako. Gawin tayong puppet kasi nga patay ka na. Gagawin ka ng yung parang Jesus Christ na pinatay tapos pinagkaperahan. Di ba? Kaya maaga pa lang, sinabi ko na sa Amerika na hindi kayo paparty doon. Kasi may mga kasunduan tayo. Akala siguro nung iba, nung matagal na, 3 years ago na siguro. Nung ginawa ko yung kasunduan dito sa Bunga, akala siguro nila, tatawa-tawa lang yung mga gago. Bago ko gawin ang isang bagay, pinag-iisipan ko. Walang bawian. Walang balian ng bawat sasabihin mo. Kasi pag binawi mo yun, magiging sinungaling ka, anong asa ng tao sa'yo? Diba? Kaya hanggang ngayon, iyon ang kasunduan na sinasabi ko sa Amerika. Wala silang magagawa. So ano matitira dyan sa mga iglesia ni Batman? Baka si Robin. Siguro pag naitayo yun sa Amerika habang nandun pa sila Trump, kung talagang desidido ang Amerika, magbabalot-balot na ang mga iglesia. Baka sunugin pa sila dun. Sasabihin ko sa kanila. Baka gawin pa silang barbecue doon.
Kaya sa mga tropa na sumusuporta, kung talagang desidido kayo, sa akin naman, wala naman ang, sa akin, napakasimple lang. Napakasimple lang ng kasunduan. Nasa sa inyo yun kung gagawin nyo, hindi. Pero pag nangyari yun, sabi nga, nasa huli yung pagsisisi, hindi ko rin alam kung totoo ang ibig sabihin nun. Kasi, mas maganda na siguro kasi ngayon pa lang, kilalanin nyo na yung mga kasama at lumalaban doon. Kasi darating na, hindi maiiwasan ng bansa, hindi maiiwasan ng Pilipinas, na talagang darating ang panahon na mananakop at sasakop ang kapangyarihan. Hindi sila makakaiwas doon. Kahit anong baligtad ang gagawin. Kasi anong gagawin mo? Putang ina. Kunyari, mayaman sila Elon. Pinatupad na to. Oy, Elon, magpalabas ka nga sa TV. Tuwing alas 9 ng gabi. Magturo ka tungkol sa totoong Diyos. Oh. Wala ka na. Mukhang tanga ka na. Wala ka nang mukhang iaharap sa tao. O ano ba ang pangalan ng Diyos? Patay ka na. Yun, inano na. Diniscuss na doon sa TV. Eh madaming istasyon sa Elon. Wala ka na. Pakyo ka na. Di ba? Ganun kasimple. Napakadaling magpabagsak. Napakabilis. Sabi nga ng Diyos, isang parang kidlat. Na isang para kang dinaluyo ng mga dambuhalang ipo-ipo. Na isang daan lang, wasak lahat. Ganon ang katotohanan, ganon ang kapangyarihan. Wala kayong magagawa. Kaya sabi ko sa inyo, hindi maiiwasan ang lahat ng bansa. Hindi yun maiiwasan. Talagang yun yung sinasabi ng Diyos na this is the judgment day. Nakakala nyo lindol o ano? Lindol o malaking baha o hindi yung ganun. Iba yun. Iba to. Okay, 27 minutes na ulit. Susunod na ulit. At mag-isip-isip kayo ba? At kailangan ko ng suporta ng mga followers ng The Rock of Jesus Christ. Kailangan ko ng mga suporta ng mga lahat ng mga tropa. Kasi gumagawa na ng mga palabas, ng mga gagong. Sabi ko nga sa inyo, talagang baliw na sila. Hindi ko na maintindihan kung anong klaseng siraulo na itong mga to. Kaya kailangan ko ng mga reporter dito para mag-report sa mga tao, sa publiko, kung anong klaseng siraulo itong mga to. Okay, susunod na ulit.